Sa lungsod ng Newport Beach, isang marangyang lugar na kilala sa mga mamahaling bahay, yate, at magagandang tanawin, walang makapaniwala na sa gitna ng kagandahan ay may madilim na lihim. Isang maaliwalas na hapon sa Pacific Ocean ang nauwi sa isang bangungot. Isang tawag sa radyo ang nagsabi, may natagpo ang bangkay na palutang-lutang sa Newport Harbor. Agad nagtungo ang mga pulis sa yacht club kung saan nananatiling nakalutang ang katawan ng isang babae. Siya ay hubot-hubad, ngunit binalot ng isang puting kumot. Nang makita siya ng mga investigador, agad nilang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Isang anak, isang kapatid, isang babae na walang awang pinaslang. Sa kanyang katawan, bakas ang matinding galit ng salarin. Ang pinakamatindi at pinakamarahas na pananakit na nakita ng mga awtoridad. Sa loob ng kumot na bumabalot sa kanya, natagpuan din ang isang nakatiklop na kutsilyo. May dugo at tila may mga bakas ng laman ng tao pa ito. Isang tahimik ngunit malinaw na saksi sa karumaldumal na krimen na naganap. Ang wasak na katawan ng biktima ay dinala sa Orange County sa isang forensic pathologist na si Dr. Sha Enlo, isang eksperto na nakapagsagawa na ng mahigit 2,000 autopsy. Ayon sa kanya, ang larangan ng forensic pathology ay parang isang palaisipan, puno ng mga hiwagang kailangang lutasin. At sa kasong ito, malinaw na isang marahas at brutal na krimen ang naganap. Sa pagsusuri ni Dr. Enlo, natuklasan niyang ang dibdib, leeg, at likurang bahagi ng katawan ng babae ay may 52 sugat mula sa saksak at hiwa. Ang tindi ng pananakit na ito ay nagpapahiwatig ng matinding galit o personal na motibo. Ang unang layunin ni Dr. Enlo ay matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Kasama niyang nagtatrabaho ang mga coroner's investigator na siyang responsable sa katawan ng biktima, habang ang mga investigador naman ay nakatuon sa mismong crime scene. Magkasabay nilang sinusuri ang bawat detalye upang malaman kung ano talaga ang nangyari. Isa sa mga unang hakbang ay ang pagtukoy sa pagkakakilanlan sa pamamagitan ng fingerprint. Ngunit nahirapan silang makakuha ng malinaw na resulta. Dahil sa pagkakababad ng katawan sa tubig, nagbago ang kalagayan ng balat ng mga kamay. Kapag ang katawan, buhay man o patay, ay matagal na nakalubog sa tubig, nagkakaroon ng pagbabago sa balanse ng mga likido at chemical sa katawan at sa tubig, kaya't nagiging kulubot ang mga daliri at paa. Dahil dito, naging mahirap makuha ang malinaw na fingerprint ng biktima. Sa kasong ito, labis nang nawasak at nagbago ang anyo ng mga dulo ng daliri, kaya't walang nakuhang tugmang fingerprint. Dahil dito, napilitan si Dr. Enlo na humanap ng ibang paraan upang tuklasin kung sino ang babae. Isang bagong piraso ng palaisipan na kailangan niyang lutasin upang mabigyang boses ang biktimang wala ng kakayahang magsalita. Madalas ginagamit ang mga dental record, ngunit walang pambansang database ng dental records na makakapagbigay ng tiyak na pagkakakilanlan. Ang pagsisiyasat sa isang Jane Doe ay isang mahirap na laban. Ang pangunahing layunin ay malaman kung sino ang babae, pati na rin kung may iba pang biktima at kung sino ang mga suspek. Napakahirap lutasin ng mga Jane Doe cases dahil wala kang panimulang impormasyon na siyang pangunahing hakbang sa anumang investigasyon. Sino ang taong ito? Kung hindi mo alam ito, hindi mo rin malalaman kung sino ang kanyang kaaway, saan siya huling nakita, o sino ang maaaring may motibo na pumatay sa kanya. Sa ganitong mga kaso, mahalaga ang papel ng medical examiner. Sila ang pundasyon ng investigasyon. Kung wala sila, mas nagiging mahirap ang trabaho ng mga investigador. Sa pagpapatuloy ni Dr. Enlo sa kanyang pagsusuri, nakahanap siya ng isang lead. Kitang-kita na ang biktima ay sumailalim sa breast augmentation. Ang ilang silicone implants ay may serial number at lot number na maaaring magturo pabalik sa gumawa. Sa pagkakataong ito, ang pagkakaroon ng breast implants ay nagbigay ng isa pang paraan upang malaman kung sino ang biktima. Ipinadala niya ang impormasyon tungkol sa mga serial number sa mga detective na patuloy na naghahanap ng ebidensya sa daungan bago ito mawala.
Sa isip ng mga investigador, laging tumatakbo ang oras mula nang matagpuan ang biktima. Napakahalaga ng unang 48 oras. Mula sa sandaling iyon, kailangan ng magmadali at magpursige sa pangangalap ng lahat ng maaaring maging ebidensya sa hinaharap. Kailangang isipin ng mga detective na anumang bagay sa crime scene ay maaaring bahagi ng palaisipan na makakatulong sa kanila na malutas ito. Ito ay isang napakalaking gawain at may daan-daang yate na sapat suriin upang malaman kung sino ang nakatira sa mga ito. Maaaring may nakita ang mga ito o posibleng maging saksi o suspect. Makalipas ang ilang oras, sinabi ng isang detective na natagpuan niya ang isang sira-sirang karton na kahon na lumulutang sa daungan. May nakalimbag pa sa kahon na malinaw na brand ng isang telebisyon at may barcode na makikita. Hindi alam ng mga detective kung ano ang makukuha mula dito. Sa morgue, sinuri ni Dr. Enlo ang mga saksak sa katawan ni Jane Doe. Sa panlabas na pagsusuri, nakita niya ang 52 saksak o hiwa sa katawan. Hindi pa niya alam hanggang masuri ng mabuti ang mga sugat kung alin sa mga ito ang posibleng nakamamatay o kung may ibang sanhi ng kamatayan na mas makabuluhan. Sa ganitong kaso, kinakailangang maging bukas ang isip ng medical examiner sa lahat ng posibilidad. Kapag hindi, nagiging limitado ang pananaw sa kung paano nangyari ang krimen. Sinimulan ng investigador ang paggawa ng diagram ng katawan sa panlabas na pagsusuri. Dito, inilalagay ang bawat detalye ng bawat sugat. Ang haba, lalim, anggulo, at lokasyon sa katawan. Napag-alaman na karamihan sa mga sugat ay hindi agarang nakamamatay. Marami sa mga ito ay nasa mga kamay, braso, at itaas na bahagi ng likod. Iba-iba ang lalim ng bawat isa, ngunit wala sa mga ito ang tumama sa malalaking ugat o artery. Ngunit ang location ng mga sugat ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon. Ang mga sugat sa mga kamay at braso ay karaniwang indikasyon ng mga self-defense. Karaniwan, kapag inaatake ang isang tao, bahagi ng pagtatanggol ay ang pagsubok na itulak o pigilan ang pag-atake upang hindi masaktan sa mas kritikal na bahagi ng katawan. Ipinapakita nito na nagkaroon ng labanan bago naganap ang trahedya. Hindi ito ang kaso ng isang babae na pinatay habang siya ay natutulog o walang malay. Ito ay isang babae na lumaban. May mga sugat siya sa harap at likod ng ulo, leeg, itaas na dibdib, at sa harap at likod ng kanang hita, ngunit mula sa ibaba ng dibdib hanggang sa balakang, walang malalaking pinsala. Ito ay isang malupit na pag-atake na ginawa ng isang tao o ng ilang tao na may layuning pumatay. Ang katotohanang siya ay sinaksak ng 52 beses ay nagpapahiwatig na hindi ito isang aksidente o self-defense. Ito ay planado at bunga ng malalim na galit laban sa biktima. 2 sa maraming sugat ang naiiba. May 2 sugat na parang hiwa sa lalamunan. Isa ay tumama sa carotid artery at ang isa ay sa jugular vein. Ang alinman sa mga ito ay maaaring maging sanhi ng kamatayan sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya, ang agarang sanhi ng kamatayan ay ang 2 sugat na ito. Matapos ang autopsy, malinaw kung paano namatay ang babae, ngunit nananatiling misteryo kung sino ang responsable. Nagbigay ng unang matibay na lead ang serial numbers ng breast implants. Natukoy ang manufacturer at natukoy na pag-aari ng isang babae na si Barbara Molinex, 56 na taong gulang. Isang pangalawang lead naman ang nagbukas ng bagong direksyon sa kaso. Ang detective na nag-imbestiga sa karton na kahon ay natukoy ang bumili ng TV gamit ang credit card at ang pangalan niya ay Bruce Molinex, kapareho ng apelyido ng biktima. Agad na sinundan ang lead upang tukuyin ang tirahan ng pamilya. Lumabas sa records na ang biktima ay hindi taga Newport, kundi mula sa kalapit na Huntington Beach. Agad na ipinaalam sa Huntington Beach Police Department na may homicide victim na ang huling kilalang tirahan ay nasa kanilang lugar. Sa kanilang pagsusuri, natukoy nila na nakatira doon si Barbara kasama ang kanyang dating asawa, bagaman sila ay hiwalay na.
at ang kanilang 17 taong gulang na anak na babae na si Rachel ay kasama din nila. Sa ganitong paraan, ang babaeng brutal na pinatay sa Newport Harbor ay nakilala bilang si Barbara Mullinex ng Huntington Beach, California. Sumali ang lokal na detective na si Steve Mack sa investigasyon. Kilala siya sa kanyang determinasyon bilang detective. Anuman ang krimen, gagawin niya ang lahat upang matukoy ang salarin. Natanggap niya ang tawag mula kay Sergeant Dave Bington ng Newport Beach Police Department tungkol sa katawan na na-recover mula sa harbor noong nakaraang araw. Inatasan siyang pumunta sa tirahan habang hinihintay ang search warrant. Nag-aalala ang mga pulis na maaaring may masamang nangyari kina Barbara, ang kanyang dating asawa na si Bruce, at kanilang anak na si Rachel sa loob ng bahay. Dahil dito, agad silang kumuha ng search warrant na pirmado ng hukom upang masuri ang loob ng tirahan. Kasama ni Detective Mack, pumasok ang mga investigador upang siyasatin ang bahay na isang 2-story condominium. Sa unang palapag, wala silang nakitang anumang palatandaan ng krimen. Ang lugar ay mukhang normal na tinitirhan, walang sapilitang pagpasok, walang bangkay, at walang ibang taong nagtatago. Ngunit nang umakyat sila sa itaas, napansin nila ang ilang basura sa may landing malapit sa isang silid, mga karton na tila ginamit sa pagbalot ng telebisyon. Sa loob ng kwartong iyon, nakasabit ang isang TV sa dingding, malinaw na ito ang dating nakalagay sa kahon. Ang silid ay may mga palatandaan na pagmamay-ari ito ng isang dalagitang babae. Ang mga aparador ay walang laman, gayon din ang mga drawer ng dresser, at nawawala ang lahat ng damit. Dahil dito, pinaniwalaan ng mga investigador na posibleng si Rachel ay hindi nasaktan kundi tumakas lamang. Pagpasok nila sa ikalawang silid, agad na naging malinaw ang nangyari. May mga bakas ng dugo sa dingding, malapit sa bintana, sa ulunan ng kama, sa nightstand katabi ng kama, at sa sahig hanggang sa pader na papunta sa banyo ng master's bedroom. Nakita rin nila ang mga bakas ng kamay na may dugo sa dingding. Isang malinaw na palatandaan ng struggle. Sa dami ng blood spatter at blood transfer, walang dudang isang pagpatay ang naganap sa silid na iyon at batay sa lahat ng indikasyon, si Barbara ang biktima. Habang abala ang forensics sa pagkuha ng ebidensya sa kwarto, dumating ang isang hindi inaasahang bisita, si Bruce Mullinex mismo. Lumapit siya sa perimeter ng crime scene, nagpakilala, at tinanong kung ano ang nangyayari. Napansin ng mga detective na hindi siya mukhang nagulat kahit napapalibutan ng crime scene tape at mga pulis ang kanyang condominium. Ipinaliwanag sa kanya na nagsasagawa ang mga pulis ng investigasyon sa isang kaso ng pagpatay. Sa puntong iyon, pansamantala siyang natahimik bago tanungin kung si Barbara o si Rachel ang nasawi. Sinabi sa kanya ng mga investigador na si Barbara ang biktima at hindi pa rin nila natatagpuan si Rachel. Ipinahayag ni Bruce na 2 araw na niyang hindi makontak ang kanyang dating asawa at anak, isang bagay na hindi pangkaraniwan, lalo na kay Rachel na palaging nakikipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng tawag at text. Nang tanungin siya kung paano siya muling nakatira kasama ng kanyang dating asawa, ipinaliwanag niyang naghiwalay sila sa Oklahoma City bago siya lumipat sa California. Si Barbara ang nagkaroon ng custody kay Rachel at lumipat sa Florida upang magsimula ng bagong buhay, ngunit ang bagong simula na iyon ay hindi nagtagal. Makalipas ang ilang panahon, tumawag si Rachel kay Bruce at nagsabing wala nang pera ang kanyang ina, kaya kailangan nilang tumira muli sa kanya. Bagaman hindi natuwa si Bruce sa ideyang muli silang magsasama ni Barbara, nakiusap si Rachel ng husto hanggang sa pumayag ito. Hindi pangkaraniwan ang paraan ng pamumuhay ng pamilya Mullinex. Bilang mag-asawang matagal ng diborsyado, muling nagsama sina Bruce at Barbara sa iisang bahay, ngunit magkahiwalay ng silid. Para sa mga investigador, ito ay isang kakaibang sitwasyon. Ayon kay Detective Mack, bihirang mangyari na ang dating mag-asawa ay muling manirahan sa iisang tahanan, kaya't nagsimula siyang makaramdam ng kutob na maaaring may mas malalim na dahilan sa likod nito, at marahil ay may kinalaman si Bruce sa nangyari. Nang tanungin siya ng mga investigador
kung nasaan siya sa nakalipas na 7 araw, sinabi ni Bruce na nasa lungsod siya ng Fresno upang dumalo sa isang pagpupulong kaugnay ng kanyang trabaho. Bagaman tila may alibay siya, hindi maalis ng mga detective ang kanilang pagdududa, lalo na sa malamig niyang reaksyon sa pagkamatay ni Barbara. Kadalasan, ang isang taong may kaugnayan sa biktima ay magtatanong ng paulit-ulit kung ano ang nangyari, nasaan ang kanilang mahal sa buhay, o kung bakit hindi sila pinapayagang pumasok sa kanilang tahanan. Ngunit kay Bruce walang ganoong reaksyon. Para sa mga investigador, tila alam na niya ang katotohanan at sinusubukan lamang tukuyin kung hanggang saan ang nalalaman ng pulisya. Habang patuloy ang interogasyon kay Bruce, abala si Dr. Enlo sa pagsuri ng katawan ni Barbara upang matukoy ang sandatang ginamit at ang paraan ng pagpatay. Ayon sa kanya, madalas ay ang katawan ng biktima mismo ang nagbibigay ng mga palatandaan tungkol sa ginamit na armas. Isang folding knife ang natagpuan sa kumot na nakabalot sa katawan. Gayunman, napansin ng doktor na hindi lahat ng sugat ay tugma sa sukat ng patalim. May mga sugat na mas malapad kaysa sa talim at may ilan namang mas malalim kaysa sa haba nito. Sa masusing pagsusuri, napansin ni Dr. Enlo ang isang kulay abong bagay sa pagitan ng mata at talukap ni Barbara. Nang isailalim ito sa x-ray, lumabas na isang kutsilyo ang nakabaon ng buo sa kanyang ulo. Isang tanawing hindi pa niya nasaksihan noon, ni kailanman mula noon. Ang posisyon ng kutsilyo ay nagbunyag ng karumaldumal na detalye tungkol sa kabagsikan ng pagpatay. Hindi nito tinamaan ang talukap ng mata ni Barbara. Isang palatandaan na ang pagpatay ay isinagawa ng may sadistikong kontrol at intensyon. Ayon kay Dr. Enlo, ang posisyon ng kutsilyong nakabaon sa ulo ni Barbara ay malinaw na palatandaan na ito ay pinukpok. Maaaring habang siya ay namamatay o matapos na siyang bawian ng buhay. Maingat niyang inalis ang kutsilyo mula sa bungo at ipinasa ito sa mga detective para sa karagdagang pagsusuri. Nang masuri ng mga investigador ang hawakan ng kutsilyo, natuklasan nilang ito ay tugma sa mga gamit pangkusina na nasa drawer ng bahay ng mga Moliniks. Napansin din nilang may isang kutsilyo na nawawala sa set at eksaktong iyon ang tumugma sa patalim na nakuha mula sa katawan ni Barbara. Para sa mga pulis, malinaw ang pahiwatig. Kung ang ginamit na sandata ay galing mismo sa loob ng bahay, malaki ang posibilidad na ang gumawa ng krimen ay isang taong nakatira roon. Lalong tumibay ang hinala na si Bruce ay may kinalaman sa pagpatay. Sa puntong ito, nakumpirma ni Detective Steve Mack na pinaslang si Barbara Moliniks sa loob ng kanyang silid at si Bruce ang pangunahing suspek. Sa mga ganitong kaso, karaniwan ng unang tinitingnan ang dating asawa bilang posibleng salarin dahil sila ang may pinakamalapit na ugnayan sa biktima at madalas ay sila din ang may matinding galit o hinanakit na maaaring magdulot ng pagputok ng emosyon. Ipinahayag naman ni Bruce na wala siyang kinalaman sa krimen dahil nasa labas umano siya ng bayan upang dumalo sa isang pagpupulong. Ngunit para sa mga investigador, hindi sapat ang ganoong pahayag. Alam nilang maraming kriminal ang labis ang kumpiyansa sa sarili, naniniwalang kaya nilang makagawa ng perpektong krimen at malilin lang nila ang mga pulis. Upang mapatotohanan ang alibay ni Bruce, kailangan munang matukoy ni Detective Mack ang eksaktong oras ng pagkamatay ni Barbara. Ayon sa pathologist, mahalaga ito upang malaman kung tumutugma ang pahayag ng suspect sa totoong timeline ng krimen. Isa sa mga paraan ng pagtukoy ng oras ng kamatayan ay ang algor mortis o ang paglamig ng katawan matapos ang pagkamatay. Ngunit iba ang bilis nito depende kung nasa hangin o nasa tubig ang katawan. Sa kasong ito, natagpuan ang katawan ni Barbara sa tubig sa Newport Harbor. Ginamit ni Dr. Enlo ang kalagayang iyon upang masuri ang kondisyon ng katawan. Bagaman ito ay nasa tubig, hindi ito lubusang nabulok at nanatiling madaling makilala. Batay dito, tinantiyan niyang ang oras ng kamatayan ni Barbara ay ilang oras hanggang ilang araw bago siya matagpuan. Dala ang bagong impormasyong ito, muling sinuri ni Detective Mack ang alibay ni Bruce. Ayon kay Bruce, bumiyahe siya patungong Fresno noong Setyembre 12
upang dumalo sa isang conference at bumalik lamang noong hapon ng Setyembre 14. Ngunit natuklasan ng mga pulis na ang katawan ni Barbara ay nadiskubre noong Setyembre 13, eksaktong nasa gitna ng mga araw na sinasabi ni Bruce na siya ay wala. Isang detalye na lalo pang nagpatingkad ng hinalang siya nga ang may kagagawan ng karumaldumal na krimen. Kailangang mas mapaliit pa ni Detective Mac ang tinatayang oras ng pagkamatay upang tuluyang maalis si Bruce bilang suspect. Sinimulan ng mga investigador ang door-to-door canvassing sa mga kapitbahay upang malaman kung may nakarinig o nakakita ng anumang kahina-hinalang pangyayari. Isang residente na nakatira sa tabi mismo ng bahay ni Barbara Mullenix ang nagsabing nagising siya bandang 2:00 ng madaling araw noong ika-13 ng Setyembre dahil sa mga tunog ng pakikipagbuno. Isa pang kapitbahay naman ang nagsabing mga 2:30 ng umaga ay nakarinig siya ng tunog na parang isang kahon na hinihila sa semento. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang may 2 tao na naglalagay ng kahon sa likurang bahagi ng station wagon ni Barbara Mullenix. Para kay Detective Mac, malinaw ang ipinahihiwatig nito. Naganap ang krimen sa mga unang oras ng Setyembre 13, sa panahong dapat ay nasa bahay si Rachel kasama ang kanyang ina. Sa natukoy na oras ng pangyayari, kailangang alamin ng detective kung totoo at kapanipaniwala ang alibay ni Bruce. Batay sa mga panayam sa staff ng hotel at sa ibang testigo sa naturang conference, lumabas na halos imposible para kay Bruce na bumiyahe mula Fresno, isang biyahe na aabot ng hanggang 4.5 oras kada direksyon upang gawin ang krimen, linisin ang ebidensya, itapon ang bangkay, at makabalik pa sa Fresno bago magsimula ang meeting kinabukasan. Sa puntong iyon, kumbinsido si Detective Mac na hindi na dapat ituring na suspect si Bruce. Ngunit habang malinaw na ang pangalan ni Bruce, nananatiling palaisipan ang pagkawala ni Rachel. 2 araw na siyang hindi makontak ni Numan at nababahala ang mga detective na baka siya ay dinukot ng tunay na pumatay kay Barbara. Upang siya ay matagpuan, kailangan ng mga investigador na makuha mula kay Bruce ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang pamilya at sa masalimuot nilang buhay. Para sa mga investigador, mahalagang maunawaan ang bawat aspeto ng buhay ng biktima. Sino ang posibleng may galit sa kanya? Sino ang mga huling nakasama niya bago siya namatay? At kung mayroon ba siyang karelasyon o kaaway? Habang lumalalim ang investigasyon, ibinahagi ni Bruce na nagkaroon ng mahirap na nakaraan si Barbara. Sa kabila ng lahat, ang tanging nagbibigay sa kanya ng dahilan upang magpatuloy ay ang kanyang anak na si Rachel. Ayon sa mga natuklasan ng mga detective, masyadong malapit ang relasyon ni Barbara at Rachel, isang codependent na ugnayan. Hindi na gustong pumasok ni Rachel sa paaralan, at kalaunan ay nakumbinsi niya ang kanyang mga magulang na hindi niya ito kailangan. Dahil dito, maghapon silang magkasama ni Barbara sa bahay, nakahiwalay sa mundo at tila nabubuhay lamang sa isa't isa. Ang kawili-wiling bahagi tungkol kay Barbara Mullenix ay ang pagkakakilala sa kanya bilang buhay ng bawat pagtitipon. Palakaibigan siya, masigla at masasabing isa siyang masayang babae, maliban na lamang kapag siya ay lasing. Si Barbara ay isang alcoholic. Kapag siya ay umiinom ng labis, nagiging marahas at mapangabuso, kapwa sa salita at sa kilos. Naniniwala ang mga investigador na maaaring may kinalaman ang pag-inom ni Barbara sa kanyang pagkamatay. At ang nag-iisang taong maaaring may alam sa nangyari ay si Rachel, ngunit siya ay nawawala. Walang nakakaalam kung si Rachel ay dinukot, pinatay, o tumatakas lamang. Walang anumang palatandaan kung nasaan ang dalaga. Tinanong ni Detective Mac si Bruce kung mayroon ba siyang ideya tungkol sa mga kaibigan ni Rachel. Ngunit wala itong maisagot maliban sa bagong kasintahan ng anak na madalas nitong kasama. Sinabi ni Bruce na ang lalaki ay si Ian Allen, 21 taong gulang, 4 na taon na mas matanda kay Rachel. Magkasintahan sina Ian at Rachel, at tila labis silang umiibig sa isa't isa. Ngunit hindi sang-ayon si Barbara. Habang tumatagal, nagsimulang magselos si Barbara sa atensyon ni Ian kay Rachel,
Mula sa selos, nauwi ito sa mga pagbabanta laban kay Ian. Nangako si Barbara na ipapaalam sa pinagtatrabahuhan ni Ian na isa itong drug dealer at balak din niyang isumbong sa district attorney upang kasuhan ito ng statutory rape. Determinado si Barbara na paghiwalayin ang dalawa habang si Rachel naman ay ginagawa ang lahat upang protektahan si Ian at ang kanilang relasyon. Sa katunayan, pinapirma ni Rachel ang kanyang mga magulang sa isang dokumentong nagbibigay ng pahintulot kay Ian na makipagtalik sa kanya upang makaiwas ito sa paglabag sa batas tungkol sa statutory rape. Sa ilalim ng batas sa California, ipinagbabawal para sa isang 21 taong gulang na makipagtalik sa isang 16 na taong gulang dahil ang legal age of consent ay 18. Sa puntong ito, 3 posibilidad ang tinitingnan ni Detective Mac. Una, maaaring si Rachel mismo ang suspek sa pagpatay. Pangalawa, baka siya ay dinukot ng tunay na pumatay. At pangatlo, posibleng siya ay may direktang kinalaman sa mismong krimen. Ngayon, si Ian Allen ang naging pangunahing prioridad sa investigasyon ni Detective Mac. Ngunit may bagong problema, nawawala din si Ian. Agad na nagtungo ang mga investigador sa bahay ng binata upang makipag-usap sa kanyang mga magulang. Ang huling pagkakataon na nakita ng mga magulang ni Ian Allen, sina Ian at Rachel, ay 6 na oras bago matagpuan ang bangkay ni Barbara Mullenix. Ayon sa kanila, si Ian ay isang mabuting anak noong lumalaki pa siya. Ang pinakamasamang nagawa raw nito ay ang pagkakaroon lamang ng speeding ticket. Ikinwento din ng mga magulang ni Ian sa mga investigador na alam nila ang tungkol sa madalas na pag-aaway ni na Rachel, Ian at Barbara. Isang linggo bago ang krimen, nagpunta daw si Rachel sa bahay nila at nakatulog habang nanonood ng telebisyon kasama si Ian. May curfew si Rachel na hindi niya nasunod dahilan upang magalit si Barbara. Bandang 1:00 ng madaling araw, dumating si Barbara sa bahay ng mga Allen, kumakatok at sumisigaw, pilit na pinapalabas si Rachel. Bumaba si Rachel at agad siyang hinila ni Barbara papunta sa kanilang sasakyan. Umalis silang dalawa habang nagulat at natigilan ang pamilya Allen sa nangyari. Pagkatapos nito, nagbigay ang mga magulang ni Ian ng nakababahalang impormasyon kay Detective Mac. Natuklasan nilang nawawala ang kanilang .38 caliber revolver. Dahil dito, nangamba ang mga investigador na baka nasa pagmamay-ari na ni Ian ang baril. Agad nilang kinontak ang mga kaibigan ni Ian upang alamin kung saan maaaring naroon sina Ian at Rachel. Isa sa mga kaibigan ni Ian ang nagsabi na ilang araw bago matagpuan ang bangkay, nagpunta sila sa isang beach party. Naroon si Ian, ngunit wala si Rachel dahil pinagbawalan siya ni Barbara na makipagkita sa kasintahan. Habang umiinom, nasabi ni Ian na papatayin niya ang ina ng kanyang kasintahan, dadalhin ito sa disyerto gamit ang kotse nito at pagkatapos ay pasasabugin ang sasakyan. Hindi ito sineryoso ng kanyang mga kaibigan. Isa pa nga sa kanila ang nagbiro at nagsabing, "Kung ako sa'yo, hindi ko na dadalhin sa disyerto. Itatapon ko na lang siya sa dagat." Mula sa puntong iyon, itinuring na ni Detective Steve Mac si Ian Allen bilang pangunahing suspect sa pagpatay kay Barbara Mullenix at sa pagkawala ni Rachel. Para sa kanya, malinaw na ang matinding galit ni Ian kay Barbara ay hindi na kayang mapigilan. Ang puot na iyon, marahil ang dahilan kung bakit sobrang marahas ang paraan ng pagkamatay ni Barbara. Sa ulat ng forensic team, napansin na may kumpulan ng mabababaw na sugat sa itaas na likod ni Barbara. Dahil magkalapit at mababaw ang mga ito, pinaniniwala ang hindi lamang layuning pumatay, kundi ipahayag ang matinding galit o paghihiganti. Bukod pa rito, natukoy na ang mga saksak sa mukha ni Barbara ay ginawa matapos siyang mamatay, isang palatandaan ng matinding puot laban sa kanya. Sa larangan ng forensic science, ang ganitong uri ng labis na pananakit ay tinatawag na overkill, kung saan ang dami ng mga sugat ay lampas-lampas sa kinakailangan upang ikamatay ng biktima. Lumipas lamang ang 24 oras mula nang matagpuan ang katawan ni Barbara Mullenix
na lumulutang sa harbor. Sa puntong ito ng investigasyon, kritikal pa rin ang oras. Patuloy ang pangamba sa kaligtasan ni Rachel at kailangang tiyakin ng mga investigador na hindi siya biktima ng pagdukot o ng isang homicide. Pinipilit ni Detective Mac na makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa mga magulang ni Ian tungkol sa kanilang anak at kay Rachel. Bandang 10:00 ng umaga noong ika-13 ng Setyembre, dumating sina Ian at Rachel sa tahanan ng mga Allen. Pumunta si Ian sa kanyang silid at inihanda ang isang duffel bag habang si Rachel ay gumamit ng computer. Pinaubayan ng mga Allen na siyasatin ng mga investigador ang computer at dito natuklasan ang mga direksyon mula sa MapQuest kung paano makarating sa Florida mula Huntington Beach. Alam ng mga pulis na nakatira sina Barbara at Rachel dati sa Tampa, Florida. Nakuha din nila ang mga record ng tawag ni Rachel at Ian at natukoy ang mga tawag sa isang tao sa Tampa. Sa kalaunan, nalaman na tinawagan ni Rachel ang kanyang dating kasintahan upang humingi ng pansamantalang matutuluyan para sa kanila ni Ian. Ayon sa kaibigan ni Rachel, tila masaya at excited siya sa pagpunta sa Tampa. Walang anumang indikasyon ng pagdukot, panganib, or code words na naitala. Dahil dito, naniniwala ang mga pulis na tumakas si Rachel kasama si Ian. Sa puntong iyon, wala na silang labis na pangamba para sa kaligtasan ni Rachel. Ngunit ang kanilang focus ay ang pagkuha sa kanya bilang suspek sa pagpatay. Upang matunton ang mga fugitives, sinuri ng mga detective ang mga record ng credit card nila. Noong hapon ng ika-14 ng Setyembre, ginamit ang gas card ni Ian Allen sa isang Chevron station sa Sulphur, Louisiana. Habang sinusubukan ng ibang detective na hanapin ang susunod na malaking lungsod gamit ang computer, isa sa mga veteranong detective ang kumuha ng lumang Rand McNally Road Atlas. Binuksan ito sa Louisiana at natukoy ang Sulphur at Lafayette. Tinawagan nila ang Lafayette Parish Sheriff's Office upang magtanong kung maari ba nilang hanapin sina Ian at Rachel. Agad namang nag-set up ang mga pulis sa kahabaan ng Interstate 10, isinara ang daan at pinahinto ang lahat ng dumadaang sasakyan. Nang dumating ang truck na minamaneho ni Ian, agad nila itong pinatigil. Sumuko si Ian ng walang pagtutol at pareho silang inaresto ni Rachel. Dinala sila sa kustodya habang lumipad naman patungong Louisiana si Detective Steve Mack upang personal silang makausap. Sa unang pagtatangka niyang kausapin si Rachel, mariin nitong iginiit na siya raw ay dinukot at pinilit lamang na sumama kay Ian. Aniya, wala siyang alam sa nangyayari at biktima lamang siya. Sinikap ni Mac na ipaliwanag kay Rachel na siya ay inaresto dahil sa pagpatay sa sariling ina, ngunit mariin pa rin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa krimen. Iginiit ni Rachel na gusto na niyang makabalik sa kanyang ina at pilit na ipinapakita na siya ay nagdadalamhati. Subalit para kay Mac, malinaw na peke ang kanyang emosyon. Hindi siya tunay na umiiyak at halatang pawang pag-arte lamang ang kanyang kalungkutan. Habang patuloy ang pagtanggi ni Rachel, ibinahagi niya kay Mac ang detalyadong bersyon ng insidente. Ipinahayag niya na siya ay natutulog nang marinig ang sigaw ng kanyang ina at nakita si Ian sa silid habang sinasaksak nito ang kanyang ina. Ayon sa kanyang salaysay, sinubukan niyang itulak si Ian, ngunit itinulak siya nito sa pader at nawalan ng malay. Ngunit malinaw kay Mac na nagsisinungaling si Rachel. Pagkatapos makausap si Rachel, lumapit si Mac kay Ian Allen. Agad na itinanggi ni Ian ang partisipasyon ni Rachel. Sinasabi niyang siya lamang ang responsable at dapat mapunta si Rachel sa kanyang ama. Tinanggap ni Ian ang buong pananagutan at mariing iginiit na walang kinalaman si Rachel sa pananaksak ng kanyang ina. Ngunit alam ni Mac na nagsisinungaling si Ian. Sa kalaunan, inamin ni Ian Allen ang brutal na pagpatay kay Barbara Mullenix. Samantala si Rachel ay patuloy na tumatangging aminin ang anumang pagkakasangkot sa krimen. Para sa mga investigador, malinaw na may mas komplikadong kwento sa likod ng kanilang pahayag. Nagulat sila na mariing iginiit ni Ian na siya lamang ang dapat managot. Ipinahayag niya na si Rachel ay dinukot lamang at walang kinalaman sa krimen, kaya nais niyang palayain ito.
Sinabi ni Detective Mac na hindi niya papayagang magsinungaling si Ian. Kailangan niya ang ganap na katotohanan. Ipinaliwanag niya na ang pagtatangkang protektahan si Rachel ay hindi palaging nasa kanyang kapakanan. Sa pag-uusap, inilahad ni Ian kung paano sila ni Rachel ay naging magkasintahan at kung paano si Barbara ay humahadlang at sinusubukang kontrolin ang kanilang relasyon. Sinabi niya na noong gabi ng insidente, pumunta siya sa bahay ni Rachel bandang 1:00 ng madaling araw. May dala siyang maliit na pocket knife na may locking blade, ngunit sa palagay niya, hindi iyon sapat upang takutin si Barbara. Kaya pumasok siya sa kusina at kumuha pa ng 2 kutsilyo. Inilapit niya ang kutsilyo sa leeg ni Barbara at agad siyang sumigaw, "Rachel, Rachel, tulungan mo ako." Sinabi ni Ian na sinubukan niyang ilihis ang ulo ni Barbara patungong unan upang patahimikin ito, ngunit sa proseso ay natamaan ang kanyang lalamunan. Inamin ni Ian ang pagpatay, ngunit mariing iginiit na inosente si Rachel. Sinabi niyang kung hindi si Rachel ang sumaksak, paanong mananagot siya sa pagpatay. Ayon kay Ian, siya lamang ang gumawa ng lahat at kanya ang pananagutan. Ngunit taliwas sa kwentong pagdukot, nang suriin ng mga investigador ang security video mula sa kanilang road trip. Ipinapakita sa footage sa isang gasolinahan sa Louisiana si Rachel Mullinix na malayang naglalakad sa loob ng mini-mart. Sa isang punto, lumapit siya kay Ian nang may pagmamahal habang gumagamit si Ian ng ATM. Nagpunta siya upang kumuha ng inumin at nagbayad sa cash register. Pagkatapos, sumakay silang dalawa sa truck at umalis. Si Rachel ay mukhang kalmado at walang palatandaan ng trauma, ni hindi man lang ng kidnapping. Upang patunayan ng walang pagdududa na si Rachel ay kasabwat at hindi biktima, humingi ng ekspertong opinyon ang mga investigador kay Dr. Enlo. Mula sa 2 kutsilyong na-recover, hindi nito mapaliwanag ang lahat ng sugat sa katawan. Sa pagsusuri sa mga sugat at katawan, sinuri nila ang mga posible at hindi posibleng senaryo upang maipakita ang buong katotohanan. Hindi sapat ang talim ng table knife upang makalikha ng mga sugat sa katawan. Ang folding knife naman ay hindi maaaring makagawa ng ilan sa mga pinsalang nakita sa katawan. Kaya malinaw na may isa pang kutsilyo na ginamit. Ang katawan ni Barbara ang nagkwento ng lahat. Siya mismo ang nagbunyag ng katotohanan na may isa pang kutsilyo na nasa labas. Dahil may 3 kutsilyo, mas malamang na mas maraming salarin ang sangkot. Natukoy ng mga investigador na ang lahat ng sugat ay naidulot halos sabay-sabay at sunod-sunod hanggang sa mamatay ang biktima. Patunay na posibleng may 2 o higit pang salarin. Noong August 2008, nahatulan si Rachel Mullinix ng first-degree murder. Makaraan ng 2 buwan, nahatulan din si Ian Allen. Pareho silang nahatulan ng 25 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong. Maraming pagkakataon na maaaring pigilan ni Rachel ang nangyari kung siya ay totoong hindi sangkot. Ngunit nang basahin ang parehong hatol kay Ian at Rachel, napansin ng detective na tila tuyo lamang ang luha ni Rachel. Wala siyang ipinakitang pagkakasala o pakiramdam ng pagsisisi. Walang duda sa isipan ng detective na may pananagutan si Rachel sa pagkamatay ng kanyang ina. Naniniwala siya na si Rachel ang mastermind, na siya ring nagpasimula ng lahat at patuloy na nagtutulak sa pangyayari sa pamamagitan ng palaging pagpapadala ng text kay Ian. Sa 2 o 3 araw bago ang pagpatay, mayroong 464 text messages sa pagitan nila. Ang huling mga mensahe matapos patayin ang kanyang ina ay nagsasabing, "I love you." Sa loob ng 16 na taon ng kanyang karera sa homicide investigation, itinuturing ni Detective Mac na kabilang ito sa pinaka-espesyal at kakilakilabot na kaso na kanyang hinawakan. Hindi siya nagagalak sa parusa ng sinuman, subalit nakakaramdam siya ng kasiyahan sa pagbibigay boses sa biktima at pagtulong upang makamit ang hustisya. Ipinakita ng mga kamay ni Barbara kung anong uri ng babae siya. Isang matatag na ina na may matinding fighting spirit at lumaban hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ngunit sa huli, ang laban niyang iyon ay hindi sa kamay ng isang estranghero, kundi ng sariling anak na si Rachel at ng nobyong si Ian.
Ayon sa mga investigador, ang motibo ng krimen ay nag-ugat sa galit, paghihiganti, at sa pagnanais na makawala sa mahigpit na kontrol ng isang inang labis magmahal ngunit mapagdisiplina. Si Rachel ay isang mapusok na kabataang hindi pa handang tanggapin ang mga hangganan ng disiplina. Ito ay isang trahedya na nagpapaalala na ang pinakamasakit na pagtataksil ay madalas nanggagaling hindi sa kaaway, kundi sa sariling tahanan.